Oo, Admar, kasi mahilig yung barker na by default sabihin fake news. Di ba lahat na ng sinabi niya, fake news yan, fake news yan. O parang hindi siya guilty ng fake news. I mean, imagine nasa pulpito ka ng Malacanang, ikaw ang nagsasabi ng fake news. Ang default niya parate, ang sinisisi si Duterte. Hindi ba yon fake news? Kung ang sisisihan ng Estado ay ang mga Duterte. So, at ikaw ang nagpro-project nitong administration, may pag-aaral nga kaming ginawa nung isiningit siya sa framing ng Malacanang, nakakontribute ba ito sa mababang approval rating at trust ng Pangulo. Ilalabas namin yan very soon. Parang pinatawad, etc. So ano yon? Sound bites at pinapainit lamang ang sitwasyon. So ako ang tanong ko, bakit parati ang mga Duterte ang iniipit nyo? Lalo na yung mga supporters. May right ang taong bayan magsuporta kahit kanino. Pero pag supporter ni Duterte, talagang iniipit. Para walang nagkakasabit-sabit ang Senado sa hindi matibay na articles of impeachment. Well, Admar, alam mo, babalik tayo dun sa ginawa ng TRICOM eh. Yung TRICOM, naglabas ng listahan ng 40 katao, tapos ang allegation, pondo daw ng Pogo, ng illegal drugs at China, pabor sa China. Sweeping yung statement na yan, pero nakakatuwa itong independent report at mismong ChatGPT ang nagsabi na nagagaling sa Pilipinas at ito'y identified na sa mga marko. So sino ang nagpapakalat ng fake news, no? Napakahalaga rin na tingnan natin na ang balita ko recently, merong sistema ang DICT na makakadetect ng fake news, no? So plano nilang i-endorse sa Meta at ibang platforms. At nangako ang Meta na babawasan ng content kung itatag ng PCO na fake news. So, ito kailangan siguro nating mapag-aralan ng maigi kasi mismong gobyerno na nakikipag-deal sa Meta at basta itag lang ng PCO na fake news, alarming naman yon. Kasi yan ay ang malayang pamamahayag ng mga tao, freedom of speech, ay napaka-importante yon, no? Sa kahit anong bansa, ang freedom of speech ang bedrock ng lahat ng rights ng taong bayan. So, kung ang fake news ay kanilang i-weaponize at ang tangi lamang ina-accuse ng fake news ay ang mga galing sa kabilang partido o sa mga Duterte, hindi naman yata yun pagiging tama. Kasi ultimo yung public briefer na tao ng palasyo gumagawa rin ng fake news, 'di ba? So dapat ayusin muna natin, maging fair tayo kasi ang opinion ng tao ay opinion ng tao, hindi estado ang magde-decide niyan. Oo, may limitasyon, pero yung limitasyon ay hindi dapat parating i-invoke lalo na kung ang estado ngayon through DICT at PCO ang mag-identify na itatag o yan fake news at Meta i-pull down mo. Maling-mali yun kasi kung titingnan natin, ang Pilipinas ay isa sa mga malalaking gumagamit ng Facebook. Opo. Or Meta. And eto nga, sila pala yung ang ginagamit na malimit nila panglaban dito kay VP Sara, yung salitang Princess Fiona, yung karakter sa Shrek, which is malimit nating nakikita ito, no? May mga memes, mga salita, tapos paulit-ulit. Umabot pa nga sa punto na copy-paste na. Iba-ibang profile pero copy-paste yung prof. Siguro, Admar, isang paraan ng SMNI para matulungan ng publiko. Magkaroon kayo ng campaign, ano ba ang fake news, ano ba ang paggamit ng hashtag, pag ang profile page ay nakalock, pag ang hindi authentic yung behavior online, pag nakikita mong pare-pareho yung sinasabi mo ang copy-paste o may tag team. Mahilig sila ngayon mag-tag team.
nakakaawa dahil ginagamit sila sa isang masamang bagay para lamang kumita. Noon ngang humarap ako sa Kongreso, parati kong sinasabi, yung troll farms, kaya nilang i-regulate dahil alam nila kung sino may troll farm eh. Yung using influencers, kaya nila yung i-regulate rin kasi sino ba ang gumagamit ng influencer sa politika. So basta doon lang tayo sa authentic behavior, wala tayong problema doon. Basta nasa opinion, kailangang conscious naman lahat nung pinatawag, meron na silang disclaimer na pinopost. Pero makikita mo yung kabilang side, doon mo makikita na talagang persecution. Pag nakita kang pro Duterte, isama yan, lagyan ng fake news tagging, iti-take down o mawawala na lang basta-basta yung site mo. So, yung laban hindi patas at sa tingin ko lalong iigting yan hanggang 2028 hanggang sila'y nakaupo. Kasi how do you battle communication in an age of digital space? Lalong-lalo na kontrolado nila ang mainstream media at sila rin ang pinanggagalingan ng balita, whether that is fake news or real, lugi ang taong bayan. Bago lang si Master Judea sa same topic kasi nga pro-Marcos, anti-Duterte itong propaganda na nabisto. Di ko na alam kung natanong ito sa PCO pero needed ba na maglabas din ng pahayag dito ang PCO, ang Malacanang, ukol dito sa usaping ito, Prof? Oo, Admar, kasi mahilig yung barker na by default sabihin fake news. Di ba lahat na ng sinabi niya, fake news yan. O parang hindi siya guilty ng fake news. I mean, imagine nasa pulpito ka ng Malacanang, ikaw ang nagsasabi ng fake news. Ang default niya parate, ang sinisisi si Duterte. Hindi ba yon fake news? Kung ang sisisihan ng Estado ang mga Duterte. So, at ikaw ang nagpro-project nitong administration. May pag-aaral nga kaming ginawa nung isiningit siya sa framing ng Malacanang, nakakontribute ba ito sa mababang approval rating at trust ng Pangulo. Ilalabas namin yan very soon. Okay. Prof, si Master Judea po ito, no? Regarding po dito sa Tri-Committee, hearing, ang sabi po ni Congressman Barbers at ito po daw ay itatawid sa 20th Congress. So, ibig sabihin, ipagpapatuloy ng 20th Congress. So, considering na meron po tayo nakikita ng mga ganitong AI na kalokohan na ginagawa against the Duterte, can we suggest na mapag-usapan ito bilang, alam ko ikaw naimbitahan din doon, Prof, no? Pwede ba tayong mag-suggest sa kanila na pag-usapan din ito? Ano po sa tingin nyo pwedeng mangyari para mapag-usapan ito? Oo. Master Judea, noong ako inimbita din, sinabi ko talaga, you should be fair. Hindi lang kami. Kumbidahin niyo yung ibang mga bloggers ng kabilang side. That is fairness. Hindi yung iniipit nyo ay puro mga maka-Duterte or associated sa Duterte. Yung pagtawid, alam mo, napakahirap mong i-commit ang 20th Congress. Unang-una, si Congressman Barbers is no longer a member there. Yes. Pangalawa, you're not even sure who will be the speaker. I mean, malaki itong panluloko sa taong bayan kasi hindi pa nagko-convene ang 20th Congress, ang dami mo nang pinangako. It's as if ang speaker ay yung kasalukuyang speaker. It's as if na yung 254 plus the party list, so mga 350, will be thinking the same as the 19th Congress. I think the 19th Congress, the members of the 19th Congress has seen the impact of what they are doing. Babalik dun sa resulta ng eleksyon. Kung hindi kayo marunong bumasa ng pulso ng tao at hindi nyo ginagalang ang naging hayag ng botante, magkakaroon kayo ng problema kung ganyan pa rin ang pananaw ninyo. Prof, regarding po dito sa nasabi nyo kanina, hindi talaga sila patas, no?
nasabi nyo kanina na hindi patas itong tri-committee hearing na ginagawa nila. Now, ang medyo nakakalungkot lang, Prof, dito kasi pinag-uusapan dyan sa TRICOM is itong mga political vloggers na wala namang nasasagasaan, hindi naman nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila lang naman kasi tinatamaan. May mas mahalaga pa na dapat pagkukulan ng pansin, lalo-lalo na itong mga sugal online. Sugal online, pornografiya, at kung ano-ano pang kabulastugan na nangyayari. So, ano po sa tingin nyo ang pwedeng magawa dito? Kasi parang ang ginagawa nila, para makaiwas lang sila sa kontrobersiya, pag-uusapan nila mga political vloggers, pinapabayaan nila itong mga tunay na nakakasira sa mga Pilipino, lalo sa mga kabataan. Tama yan, Master Judea, no? Ang mga issues sa digital space, hindi lang naman tungkol sa politika. Yes. Nagiging maingay lamang dahil grabe yung partisanship. Pero babalikan natin uli, no? Marami pang issues. Ang PIGO nasa online, ang child pornography nasa online, ang sexual trading nasa online. Ang dami-dami niyan na kailangan bigyan ng panahon. Imbis na 4 na hearings yan, magkano ba ang ginastos ng TRICOM para lamang sikilin ang malayang pamamahayag ng mga Duterte supporters. Maling-mali yan at wala naman nagko-call ng attention na mali kasi parati naman during the hearing sinasabi namin, ba't hindi kumbidahin yung kabilang side? Naandun sila. Naandun ang vloggers ng kabilang side at naandun yung grupo ng pinuno ng House of Representatives, no? Nagmo-monitor sila. Imagine mo yung cost to the Filipino people nitong 4 o 5 hearings ng TRICOM. At the end, walang legislation. At the end, parang pinatawad, etc. So ano yon? Sound bites at pinapainit lamang ang sitwasyon. So ako ang tanong ko, bakit parati ang mga Duterte ang iniipit nyo? Lalo na yung mga supporters. May right ang taong bayan magsuporta kahit kanino. Pero pag supporter ni Duterte, talagang iniipit. Prof, no? Doon sa TRICOM, wala pa po silang naipapasa na batas na patagal na pinag-usapan yan, wala silang naipasa na batas regarding dito sa pinag-uusapan. Meron ata silang panukala din, Prof. Isingit ko na lang, Master Judea, yung pagpataw ng prangkisa dapat sa mga social media platform. Nakikita mo ba na magko-comply dito na pwede naman kaming mag-exist kahit walang ganyan? Diba nung kinubida sila, hindi kaagad nila nalaman kung saan padadala ang sulat. And that is the power of the digital technology. It is there are no boundaries. You cut across political jurisdictions. So ako ang hinahanap ko after 4 na hearing, ayun si Congresswoman Roman may suggestion siya, pero yung prangkisa babalik ka rin sa anong definition mo ng prangkisa. Kasi kung titingnan mo yung Committee on Franchise, that's mainstream media, no? So, if for example si X or si Meta or si TikTok, lagyan mo ng prangkisa, anong effect nun? Hindi ba yan pagpipigil sa malayang pamamahayag ng taong bayan o nung kahit sinong citizen sa bansa natin na magsabi ng gusto nilang sabihin at gamitin yung technology. So, mahirap yung franchise na pinopropose nila over social media kasi hindi naman yan ang tradisyonal na ginagawa globally. Pero kung gusto nilang ganyan, edi hindi magde-develop ang technology sa Pilipinas. Pero ang tingin ko dyan, Prof, magiging same as useless yan eh. Kasi may VPN naman. Oo. May VPN. Actually, may VPN. So, alam mo, kahit ang development ng technology mas mabilis kisa sa pagsasabit ng panukalang batas at pagdedebate. So by the time natapos sila at naging Republic Act, may bagong technology na.
Okay. Prof, regarding dito sa ano pa rin, no? Regarding dito sa mga pornografiya, yung mga tunay na plataforma dito sa social media na nakakasira talaga. Etong mga regarding sa political, meron na tayong mga batas niyan eh. Yung mga cyber libel, cyberbully, mga ganon. Ano sa tingin nyo dapat ang hakbang ng gobyerno dito para maiwasan itong paglala ng mga sugal, scatter, itong pornografiya, ito bang mga nakakasira dito sa isipan or nagpapahirap, lalo-lalo sa mga magulang? Alam mo, Master Judea, regulation lang yan eh. Pwedeng executive order, pwedeng DICT in the process of using digital technologies. Kasi kung gagawin mong Republic Act, napakahirap magpasa habang nangyayari yan. So, ang pwede mo, ang strike down nyo, yung mga ganyang operation, di ba? Ang dami-daming Pigo, yung pumalit sa Pogo, di ba? Online yan. Grabe ang digital gaming online. In fact, ang isang yumaman, dalawang yumaman, mga politiko yan eh. Ang nagmamay-ari. So, kailangan i-regulate. Katulad nila ng ginawa nila ng pagpapataw ng tax sa paggamit ng digital services. Diba ngayon, mas mataas na ang bayad natin sa Netflix, mas mataas ang may ina-add na tax pag bumibili ka online. So, imbis na na-develop ng maigi at kumakalat ng mabilis, nagkakaroon ka ng barriers in the use of the technology. Opo, dito naman tayo sa usapin na Prof sa impeachment kahapon matapos ang mahabang diskusyonan, nais ni Senador Bato na i-dismiss ang mismong impeachment case kasi nga meron siyang nakitang mga violation which is napag-uusapan na natin yan dito, 'di ba? Nagsampa ng unang impeachment, 3 ata 'yon, pero hindi nila kumbaga pinansin agad. Nung pang-apat, doon na nila pinansin agad, tapos late na nga nilang na-submit, malapit nang matapos yung tapos minamadali itong Senado ngayon. Ano masasabi mo dito, Prof, sa development na ang ending ay back to sender ang nangyari doon sa impeachment case? Alam mo, Admar, natutuwa ako doon sa nangyari. Unang-una, ang gusto ng mga may alam, mga abogado, ituloy daw. Ngayong tinuloy, bakit naman daw i-remand, no? Sa tingin ko napakahalaga na una, tingnan natin yung nangyari kagabi at mahabang oras yan. Talagang nakita mo ang role ng rules at ang role ng plenary. Ang plenary is a power of any deliberative body na ginagawa in order to bind individuals as well as institution on certain decisions. So yung kagabi, natutuwa ako nagulat ako na si Senator Bato, si Batorni, no? Ang ganda ng kanyang speech. Bakit maganda? Dahil na-explain niya sa ordinaryong mamamayan ano ba yung gusto kong mangyari? Di ba? Ang sabi niya, kung natatanggap natin, pwede nating ibalik. Ganun kasimple. Hindi niya linagyan ng palabok na technical o ng isang katulad ng abogado. Parating niya nga paulit-ulit na sinasabi niya, hindi ako abogado. Pero sa tingin ko, yung privilege speech niya ang naintindihan ng taong bayan kung anong problema. That's one. So, ano yung nangyari, no? May remand sa House of Representatives both on the constitutional infirmities at second, yung crossover sa 20th. So ang mangyayari niyan, hihintayin ng hindi ho na-dismiss, no? Kasi ang sabi ng iba na-dismiss, hindi ho. In fact, nag-issue ng summons ang Senado sa Office of the Vice President. So tuloy-tuloy 'yon. Pero ano yung maganda? I-correct nyo yung ano ba talaga? Ito ba talaga ang articles of impeachment mo? Kasi may 3 nga, katulad ng sinabi nyo, may 3 pumasok at yung pang-4 lamang ang pinili.
O, ang ginawang example ng iba, o kung 10 yan, pinili ko yung pang-7, tama ba yan? Ha? So maraming nagsasabi, hindi naman nag-initiate, hindi nagsimula. Ang punto, bakit yung pang-4 ang pinili mo? Diba yung pang-4 ang may signature. So ano ang problema? Unang-una, yung articles of impeachment ba, inabasa ng mga pumirma, parang 245 yata yan, nabasa ba yan nung sila'y kinulong nung Pebrero, I think 5, para pirmahan, no? So, ang tanong, nakita nyo ba yung articles of impeachment bago ka pumirma? Nabasa nyo ba? May kopya ba kayo? Pangalawa, pumirma ka, physically present ka ba doon? Kasi may mga rules ang bawat ang House at ang Senado eh. So susunod ka dun sa rules. Pangatlo, verified complaint. Physically ba yon? Ang balita ko kahit video daw tinanggap, no? Panglima, ano yung mga promiso para mo nakuha yung 254? Pag hindi ka ba pumirma, maaalis ka sa partido, maaalis ka ng mga benepisyo mo. At panglima, yung bang binorward nyo sa Senado, true and original copy ng articles of impeachment. Bakit ko sinabi yon? Ay wala namang annex. Kagabi lang natanggap yung annex. Yung annexes. So ano yung sinabit nyo ng February 5? Tatandaan natin, sinabit ng February 5, 2 hours before the end of the last session, before campaign starts. So talagang sandali lang, meron ba akong tama ba yung ginawa ninyo? Kaya makikita mo dun sa debate simula nung Tuesday, pinag-uusapan yung constitutional infirmity. Sino magko-correct nun? So tama lamang ibalik, yung iba, ang sabi return to sender, ibalik sa Senado at sabihin mo, yung 5 na bumoto, ang sinasabi nila, hindi, ituloy na lang natin, dito na lang natin i-correct. Kaya ako natutuwa dun sa desisyon kasi apparently natuto na ang Senado sa impeachment case ni Erap at ni Chief Justice Corona. Ano ba yung kay Erap? Hindi ba tayo nagkagulo tungkol dun sa second envelope na nag-walk out at lahat at hindi nabuksan? Nung finally nabuksan, hindi naman pala dapat ganun ang reaksyon ng taong bayan. Okay. Yung kay Chief Justice, ilang charges, ilang articles of impeachment yon? Saan na uwi? Hindi ba sa SALN? At nung panahon na yon, yung SALN, you can correct the errors. Pero hindi nila inallow si Chief Justice Corona to correct the errors. Sino nag-benefit nun? After the impeachment kay Chief Corona, na convict, no? Certain legislators were allowed to correct their SALN. So kung makikita mo yung tama lamang na ibalik para walang nagkakasabit-sabit ang Senado sa hindi matibay na articles of impeachment. So yung dalawang tinanong, meron bang constitutional infirmities at pwede bang mag-crossover sa 20th Congress? Kasi yung certification na manggagaling sa House, pag sinabi niyang walang constitutional infirmities at pwedeng at oo, itong final naming articles of impeachment, ito yung gagamitin para sa 20th Congress. So binabind mo, naku-cure yung problema na 1-year ban upon filing. So ito yun, yung final nila at magkro-cross ng jurisdiction sa 20th Congress. So these are technical things that need to be done para maayos yung trial. Opo, kabilang po sa puna doon sa naging desisyon din ng Senado, Prof, ay dapat daw hindi sila magmosyon kasi nga sila ay mga senator judges na at dapat kabilang na raw ito at sila na ang magtalakay ukol dito at hindi dapat sila mag-motion for the benefit doon sa mga involved. Alam mo, Admar, yung nagkomentaryong yan, hindi naiintindihan ang rules at plenary powers ng Congress. Oo, impeachment court sila.
Pero paano mo mare-raise ang issue o magkakaroon ng decision kung hindi magbobotohan? At ang pagbobotohan base lamang sa isang motion na ginagawa. So, makikita naman po natin clearly nung nagsuot sila ng robe nila, impeachment court 'yon. At makikita po natin na yung leeway, ito lang ang nakita kong debate na very transparent. Hindi sila nagre-retire sa Senator's Lounge para mag-usap. Dito kitang-kita natin, nag-huddle sila, nag-uusap sila. In fact, yung presiding officer nila, merong isang exchange dyan na yung point of order. Kasi ang point of order has priority in terms of motions. Sinasabi na, ang dami ng pending motions. Pero as presiding officer, sinasabi ni Senate President Escudero, hindi, may gusto pa bang magtanong? So, everyone was, it's an open mic. Unlike before in a Senate deliberative body, kung minsan pag hindi nag-agree, nagpa-party caucus, nagre-retire sa lounges para pag-usapan. Dito nila pinag-usapan. So very transparent. And nobody can say na they were not given enough time to explain. In fact, umabot ng I think 5 hours to 6 hours. So healthy debate at nakikita mo ang pagkakaiba ng mga posisyon ng bawat senador. In fact, pag tiningnan mo yung 18.5, that was not a vote within party lines. They cross party lines. So yung nagko-komentaryo na party line voting yan. Paano ho magiging party line voting yan? Si Gatchalian, si Po at saka si Binay are part of the majority. While Hontiveros and Pimentel are part of the minority. So makikita mo na siguro nagulat sila na may 18. Kasi ito yung Admar na unang tsansa na makita ng publiko saan ang bawat isang senador. No? Nakita natin noong I think June 9 na walang botohan doon. Nagsisignaling lang sila na ikaw ba mag-a-approve ng ganito o ikaw ba mag-cross. Walang botohan doon kasi walang nag-motion to divide the House. Kailangan mong may mag-motion para mabilang yung boto. So yung nakita natin kagabi is an exercise of the plenary powers of the impeachment court. Opo. Pero ang isa sa mga interesting dito, Prof, itong sa inaprubahan nga nila, no, nagbotohan sila, itong pangalawa, no, na dapat ipabatid sa mababang kapulungan ng 20th Congress, which is magko-convene pa yan sila. 19th Congress pa lang yung set ngayon. Ipabatid sa kanila sa 20th Congress sa Senado na ito'y handa. No? Handa sila at meron silang kagustuhan na ituloy yung reklamo. So, ano yung dapat tingnan natin dito? So, hindi na ito matatapos sa 19th at ipagpapaalam pa sa new set ng 20th Congress kung gusto ba nila na talakayin na ito. Tama ba, Prof? That's right, Admar. Kasi today is the last day, the last session day of the third regular session. But Congress as a body adjourns June 30, sinidye. Which means you need permission of the 20th. Isa lang ang articles of impeachment, ito, na-certify nila, walang constitutional infirmity. Kayo ba okay na ito? Bakit? Kasi nakasalalay dyan yung same articles of impeachment na at 1-year ban. You cannot reintroduce. Kung hindi mo yan gagawin, hindi mo pwedeng itawid sa 20th. Okay? So ano mangyayari? Technically, walang trial. So nag-issue ng summons, BP, sumagot ka dito sa allegations sa articles of impeachment, tapos hihintayin si certificate, tapos pag lumabas yung certificate at pwede, saan trial magsisimula sa
20th Congress. Opo. Bago lang si Master Judea sa pagpapatuloy sa aking iba pang mga tanong after Master Judea. Maaari bang mabago ang kasi may bago tayong set ng congressman during the time sa 20th, no? Though marami pa rin ang nagsasabi na sila daw ay tuloy-tuloy na magsusuporta sa speaker, pero marami din tayong mga naririnig na iba. At isa sa mga kapuna-puna yung hindi lantaran na hindi pagsuporta, no, ni Congressman Duke Frasco. In fact, basahin ko lang yung isa sa kanyang interesting na bahagi ng kanyang pahayag nung nagsabi siya na hindi niya susuportahan yung liderato kay Speaker. Sabi niya rito, "In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. A shared frustration has emerged. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interest. The President has consistently called for unity, stability in the government, and the government that delivers meaningful change. I firmly believe that House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass but also in the leadership that we uphold." Nakikita mo ba na maaaring may pagbabago sa 20th Congress at naririnig din natin naman ito sa mga eksplanasyon ng mga mambabatas during sa kanilang kampanya? Bakit sila pumirma sa impeachment kay VP Sara? Dahil wala silang ayuda. And maaari ba na, kasi umuugo nga na baka magkaparoon ng palitan ng leadership dyan sa Kamara, mabago rin itong kanilang pananaw sa impeachment na totally, kasi nga dito sa ikalawa sinasabi, ipagpapaalam, ipababatid kung pabor pa ba sila na ipagpatuloy ito, na baka hindi na sila papabor. Malaki ba yung chance na nakikita mo na maaring mabago? Based na rin din sa naging pahayag na ito ni Frasco, Prof? Oo, alam mo, Admar, very fluid yung situation eh. Anything can happen, but certainly you cannot, without a certification, bind the 20th. So kung nagpalit ng speaker, at certainly magbobotohan yan, at certainly merong ibang congressman na hindi nanalo, it will go to the motions. So you cannot issue a certification without going into the two-step requirement by the Senate. Please remember, the Senate is an impeachment court. And the House, the members of the House are prosecutors. They're not at the same level. Mas mataas ang impeachment court. Inuutusan ngayon si prosecutor, "Oy, ito nga, tingnan niya itong inyong brief. Tama ba yan? At ito ba ang the same brief na i-cross over natin sa 20th?" Kasi nga yung constitutional requirement prohibition na one impeachment a year. So kung kunyari sumagot dun sa number 1, walang constitutional infirmity, pero hihintay nila yung 20th. Kasi hindi na pwedeng umaksyon si 19th on any matter related to the 20th. So, ang sabi nga nung iba, para daw trinis yung bola sa House. Nasa House yan. Diba? Kumbaga, ayusin nyo yung impeachment. At sabihin nyo sa amin, ano ba ito, itatawid? Itatawid ba? Kasi kung itatawid, tandaan natin, may 12 senador na uupo sa 20th. At yung 12 by June, siguro June 12:01 ng tanghali, pwede nang umupo. So, yan yung time horizon. So, hindi mo pwedeng gawin na mabilis ang certification kasi may number 2 requirement ang impeachment court. This time around, they're not at the same level. You have the impeachment court and you have the prosecutors. Okay. Prof. Master Judea, ulit po technically, ito po ay kung halimbawa itutuloy ito dahil ibinalik na nga po dyan sa Kongreso,
technically magsisimula ito mga first or second week of July na. Pero ang tanong ko, meron po bang possibility na ito ay ma-dismiss at ano ang magiging implikasyon nito kung halimbawa ma-dismiss? Ano ang magiging implikasyon sa imahe ni VP Sara Duterte? Isa rin yan sa debate, Prof, kung may kakayanan ba yung impeachment court na mag-dismiss. Pero di ba kung korte yan, di ba meron din naman silang nagdi-dismiss din naman ng kaso. Prof. Yeah, they can. In fact, yun yung unang motion ni Batorni, ni Senator Bato. Dismissal talaga, di ba? Pero nakinig siya sa consensus at sige, pagbigyan natin, ayusin nyo lang. So yun lang yung remanding the articles of impeachment. Nasa sa House kung gusto nilang i-pursue yan. As drafted. Nasa sa kanila yan. Pag kunyari hindi nagsubmit ng certification, di effectively nakahang yan. So pagdating ng 20th Congress, pwedeng mag-usap yung leadership, ano bang gagawin natin ito? Paano ba natin i-dispose? Interesado pa rin ba kayo House of Representatives? Kasi ang kailangan namang galing sa House of Representatives, interesado kami, itong articles of impeachment na ito. Then the one year ban takes effect. Pero dagdag ko lang, singit ko lang Master Julie, may kaugnayan pa rin dyan. Kasi yung certification doon sa hindi lumabag sa 1-year ban, nagsalita na ang House Prosecution na ito ay tama, sabi nila, no? Pero doon sila nalalabuan sa ikalawa na kondisyon, sabi dito, sa paghingi ng Senado ng communication mula sa 20th Congress, no? Yeah. So medyo malabo sa kanila. Pero malinaw naman na ibang set na dapat kasi hindi ito kakayanin na hanggang June 30, hindi nga inaprubahan. Parang ang term, kasi gusto nga ni Senador Tolentino, tama, attorney din siya, na ano po bang nangyari doon sa resolution ko? Ito po ba'y basura? Kasi walang di ba? Meron siyang resolution na parang plano, schedule, June 30. Pero ang sabi lang ni SP Escudero, parang ang term yata na ginamit is archive. I-archive na lang yung walang sinabi na ibasura. So, kung 20th Congress, lagpas na sa June 30. Yung number 2 requirements, hindi magagawa yan ng 19th Congress. The 19th Congress cannot tie the hands of the 20th because they have not elected their leader, they have not taken the oath, di ba? They have not approved their rules, so they will have to wait for the 20th Congress. Specific naman yan di ba? Nung sinulat yung motion na yan, it was made in public. It was flash on the screen. So, kaya nga yung iba bumoto ng not in favor kasi dun sa number 2 requirement na nakasulat dyan 20th. Alam mo naman, Admar, di ba sa math, pag sinabing 19, iba sa 20th. Ngayon, yung mga nagpipilit lamang ang magsasabi na ang 19th at 20th ay iisa. Hindi po yan iisa. Magkaiba pong kongreso yan. Prof, Master Judea po ulit. Kasi medyo nalilito itong ating mga kababayan, no? Itong articles of impeachment, technically binalik sa kongreso. So, which is back to zero ito. Ayusin po nila. So, ang tanong kasi, bakit po kailangan isomon or pagpapaliwanagin si VP Sara ang opisina ng Office of the Vice President kung ibinalik na doon sa Kongreso itong articles of impeachment? Kailangan po ba ito or ano sa tingin niyo po dito? Okay, that's a very good question. Master Judea kasi, ito yung pinaglalaban ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Nag-insist sila na, hoy, presiding officer, mag-take out ka ng 9. Dapat June 11 yan. Tapos, dapat ang nangyari kasi, June 11, magte-take out si presiding officer, magte-take out si members, mako-constitute
ang impeachment court at magko-convene. Dapat yan ngayon. Dahil pinabilisan nila, o di sige, si Senate President, o sige, si members, technically, nag-acquire na ng jurisdiction. Yes, okay. Ang impeachment court. So, naka-acquire na ako ng jurisdiction. Sandali lang, sa tingin ko may constitutional infirmities itong articles of impeachment nyo. Ibabalik ko sa'yo. So, napabilis Yun yung po. number one. Ha? Napabilis. Parang Oo, gano'n. pinabilisan nila eh. Samantalang kung nakinig sila na June 11, di ba, sabay-sabay yan. Wala kang problema na yung i-remand. Di ba? Pero overall, ngayon, bakit si BP nabigyan ng summons? Kasi nag-acquire ng jurisdiction ang impeachment court doon sa articles of impeachment na final nila. ayun. Oo, may constitutional infirmities para tumakbo. Oy, sagutin mo nga ito. Habang naghihintay sa certificate. Ngayon, pag dumating si certificate at sinabi, wala yung constitutional infirmities, o di sige, may sagot ka na. Diba? Mag-present ngayon sa trial. Yung trial lang ang hindi magagawa kasi parang ilang days dun sa summons, parang 5 o 10. Balikan sila bago i-convene yung impeachment court for the trial itself. Okay. Yung po pala paliwanag doon. But anyway, considering po na namadali ito, may nakikita po ba kayo na mali doon sa proseso or overall okay yung proseso, walang nalabag or walang nasagasaan? Ang nakikita ko mali doon, nag-file ng 3 impeachment, articles of impeachment, pinatulog nila ng 2 months, hindi inaksyonan. Under the rules ng House, dapat immediately, yan yung awayan, immediately at forthwith, iangat mo kay Speaker. After ni Speaker, ibababa mo sa Committee on Justice. Hindi yun nangyari. Ang sabi naman nung pro-impeachment, hindi naman nag-initiate kasi hindi na-refer. Diba? Ang ginawa nila, tinable nila yung 3. Hindi ba ang tabling initiated? Hindi mo naman iti-table kung hindi na-initiate. Yes. So, maraming technicalities na... Maliban na lang kung di mo tinanggap. Yan. Diba? Diba? Walang nangyari. Hindi in-stamp. Diba in-stamp? Tapos inupuan? Yes. O ay ba hindi mo sinunod ang rules mo? Diba ang rules mo? Pagka-receive, iakyat mo kay Speaker. Tapos may number of days, i-refer sa committee. Pero hindi yun nangyari. Pero parang hindi na yata yan bago sa kanila kasi after niyan ginawa yung nangyari din sa Duterte Youth na pinapatanggap lang kasi office yung tatanggap, hindi naman tao yung tatanggap doon sa impeachment. Bakit hindi nila tinanggap? Makikita mo dyan ang unfairness. Kasi daw nasa training. Samantalang secretariat work yung pagtanggap. I-stamp lang. Tapos by operation of the rules, iaangat kay Speaker. I mean, the rules will tell you. So technically, the processes are very clear as defined by the rules. Ang problema doon, parang di ba December 2, 3, 4 or 3, 4, 5? Final yung first 3, tapos yung sumunod February. So ang tanong, bakit nyo pinatulog? Bakit hindi nyo inaksyonan? Nag-initiate na dahil re-receive nyo. Diba? Bakit hindi na-refer? And then all of a sudden, nung signing sheet lang, nagpirmahan, nagkaroon ng 254 ba yan? Doon sa signing sheet, anong pinipirmahan natin? Nasaan yung articles of impeachment? Diba? Kung babalikan natin, sinong nakakita ng articles of impeachment among those who signed? Yun ang problema natin. Tsaka bakit hindi yan yung paliwanag nila nung humihingi ng paliwanag ang taong bayan doon sa mga tumatakbong kongresista, bakit pumirma? Kasi alam nila, naramdaman nila na baka mapektuhan yung kanilang kampanya. Bakit hindi nila ipinaliwanag? Ako'y naniniwala na doon sa mga sinasabing paglabag ni BP sa talagang nakomit niya. Hindi, iba yung paliwanag Ang sabi nila, kung hindi tayo pipirma, wala tayong ayuda. Tama yun, Admar. Kasi hindi nga nila alam ano ba yung articles of impeachment. Ano ba yung charges natin? Kasi
sa pagkakaalam ko, walang nakakita nung hard copy. At nung February 5 lang, hinahabol para ma-stamp. Di ba? Na-stamp ng Senado. Nung February 5, may transmittal. Kailan lang nalagay sa order of business? Hindi ba nung isang araw lamang? Anong ibig sabihin nun? Bakit hindi kaagad linagay sa order of business? Kasi nag-recess. Bakit hindi linagay nung first day of session nang bumalik? Kasi pakiramdam ko, wala nga yung annexes. Di ba sa kanila, Prof, immediately yung sa kanilang gamit, yung sa Senado forthwith, saba yung dapat mas mabilis doon? Yung immediate ngayon, yung forthwith, pinag-iisipan. Hindi, kasi they can readily use immediate eh. Bakit forthwith and shall forthwith? Which means, may operational act yung forthwith na tiningnan natin, pinag-aralan natin, o sige, gawin natin. Dun sa isa, walang kaduda-duda. I-receive mo as a speaker. Pero sabi dito ng House Prosecution Panel, kasi nagpakaroon sila ng press con kanina, hindi daw muna nila tatanggapin yung ibinalik na articles of impeachment at dahil gusto pa nilang magkaroon ng kalinawan mula sa Senate Impeachment Court. Hindi daw ito pagsuway, kundi gusto lang nila na malinawan ukol nga dito sa mga pangyayari at kung naaayon ba daw ito sa konstitusyon. Kung constitutionality ang pag-uusapan, baka doon na lang tayo diretso sa Supreme Court magtatanong dito, hindi na doon sa mismong antayin na lang natin pala yung yung mga isinampang kaso, 'di ba? Kinwestiyon yun doon sa Supreme Court. Kaya nga ako Admar ang aking plea. Sana ang Korte Suprema ay magdesisyon. Kasi wag nating yung isatabihan kasi naghihintay ang taong bayan. Clearly, may magkaibang interpretasyon. Sa atin sa Ligang Batas, sino ba ang may kapangyarihan to interpret? Tanging ang Korte Suprema lang. Tsaka ang narinig ko kahapon na nagiging interpretasyon ng mga mababatas. Hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Ibig sabihin tama itong na ipagpatuloy, di ba? Parang narinig din natin na yan. So napapanahon na talaga para at least hindi na lubusang magkawatak-watak kasi ang dami na talagang, pati nga yung mga law school, ano ba masasabi mo doon? Bakit yung mga law school naglabas ng mga manifesto kagaya nito? Pero sa ibang mga usapin, parang wala tayong narinig na ganun. Alam mo, ang tawag dyan sa government relations, nag-create sila ng AstroTurf. Meaning, may suporta on any given issue. So, makikita mo naman yung escalation, ilang law schools yan, ilang makapangyarihan na individuals na economic leaders na nagsasalita. So, pag pinagsama-sama mo to, parang ang sense mo kung ikaw si Juan de la Cruz, ay nako, ang taong bayan. Di ba narinig natin yung taong bayan? Ang taong bayan, hinihingi ang madali ang pagresolba sa impeachment. Hindi ho ba taong bayan rin ako, si Admar, si Master Judea, at lahat na nakikinig? Pero, iba naman ang punto natin. So, wag naman nating sabihin na ang taong bayan ay nasa kanila at ang taong bayan ay wala naman dito sa mga naghahangad na ang processes gamitin at i-honor. Tsaka kung matatandaan natin, Prof, yung Duterte, kabilang sa kanilang kampanya is talagang ayaw nila ng impeachment. At nakakuha ng malaking boto, pinakamalaki, si Senador Bongo, siya yung number 1 na ibig sabihin, maraming mga botante ang ayaw din talaga dito sa impeachment. Tama ka, Admar, no? Parati ang sinasabi ko, galing lang tayo sa eleksyon. So, dun sa mga nahalal na pinuno, respetuhin ho natin ang pulso ng tao, ng taong bayan, at respetuhin ho natin yung boto na lumabas. Kasi yung boto, pag nakikita mo dun sa mga bumoto ng 18-5, si Senator Lapid na nasa alyansa, bumotos dun sa 18. Di ba? Si Senator Tulfo na
identified sa administration, bumoto dun sa 18. So, talagang crossing party lines yung nangyari. So, hindi ho pagsasatabi o yung sinabi, wala nang nakakahiya ang Senado. Wag po kayong, sa tingin ko maling point of view yan kasi nakita naman po natin it's a very open debate. Unfortunately, to carry and make a decision, you need to do a motion and break the House. So yung division of the House, ang nangyari 18-5. Prof, Ang Kongreso, we govern by democratic principles, we govern by majority. Prof, bilang panghuli, mensahe mo na lang sa ating mga kababayan kasi ang dami pang mga usapin. Sabi nga dun sa mga survey, ito yung dapat unahin pero ito yung nangyayari. Marami pang pending na. Banggit niya ni Senador Cayetano yung mga pending na mga magagandang batas, no, na dapat isa batas, panukalang batas na isa batas, pati yung nabanggit din ni Senador Bongo. Ano po ang dapat na treatment ng ating mga kababayan dito sa mga pangyayaring ito? Alam mo, Admar, nagkaroon ng LEDAC eh. Bakit ka magtatawag ng LEDAC kung hindi mo ipapasa yun ang pag-agrihan nyo? Diba? Unfortunately, kinonvene ang impeachment court. Kaya ngayon, meron ng parte na legislative at merong impeachment court. So, dun sa mga nakikinig sa inyong programa, wag po tayo kaagad maghusga. Pakinggan ho muna natin ang debate. Makinig kayo, mahaba, mahirap intindihin, pero ang dulo po niyan, mga kinatawan po natin yan. At kailangan nilang magdesisyon sa demokrasya. Napakahalaga ng rules, napakahalaga ng procedures, at napakahalaga ng pag-intindi sa plenary powers ng legislative body. Mahirap pong intindihin, pero kung gusto po natin ng accountability at transparency, kailangan po tayong sumunod sa proseso na linagay na ng impeachment court.